Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shoutout kay Raymond Canonoy. Shoutout kay Raymundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, muling nagliwanag ang langit. Sa kampo sa labas ng Yetian City, buong magdamag ding naiilawan ang kampo ng commander. Pumasok ang sugo na may dalang espesyal na almusal, na mukhang sobrang iskarlata at may bahagyang baho. Gayunpaman, para sa mga matatanda, ito ang nangungunang delicacy. Elder, hindi ka natulog magdamag, kumain ka. Ibinaba ng espesyal na sugo ang kanyang mga gamit at masunuring tumabi. Maraming mapa sa harap ng mesa ng matanda, maraming lugar ang puno ng iba't ibang linya at tala. Malinaw, kagabi, hindi siya nagpapahinga, at pinag-aaralan niya kung paano lalabanan ang labanang ito halos mula sa simula hanggang sa wakas. Sa pagtingin sa mga siksik na marka dito, bahagyang napakunot ang noo ng espesyal na sugo. Elder, bagamat tama ka na mag-overestimate sa iyong kalaban, ngunit ikaw, masyado kang nagpapahalaga, tama. Ayon sa mga tala, kahit na hindi malinaw kung anong uri ng mga taktika ang mga ito, ang sino mang may kaunting kaalaman sa militar ay malinaw na nakikita na mayroong hindi bababa sa 20 uri ng mga taktika dito. Alam ng mga nakakaalam na sinasalakay nila si Han Sanchen na may hukbong 800,000 sa pagkakataong ito, ngunit inakala ng mga hindi nakakaalam na si Han Sanchen ang umaatake sa kanila na may hukbong 800,000. Masyadong exaggerated ang matanda na ito. Ngumiti ang matanda at sinabi, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng labanang ito. Maaari pa rin nating gamitin ang Outer City bilang excuse for failure sa Chanmo Castle, kaya wala tayong pakialam dito, pero Yetian City na ang core, at ito ang commercial center natin, paano natin ito matitiis? Ano man ang mangyari sa larong ito, dapat tayong manalo ng isang malaking tagumpay, at hinding-hindi natin hahayaan ang anumang pagkatalo. Kung hindi, naiintindihan ng subordinate na ito. Tumanggo ang espesyal na sugo, nga pala, madaling araw na pala. Buong gabi na tayong umatake ayon sa layout kahapon. Kuya, gusto mo bang baguhin ang iyong atake? Ngumiti ang matanda at tumingin sa espesyal na sugo, ano sa palagay mo? Talagang may epekto ang hindi natitinag na pag-atake ng elder. Wala si Han Sanchen sa pinangyarihan, ngunit sa halip ay nagpadala ng ilang mga kabalyerya upang umatake pabalik-balik. Binilang namin ang bilang ng mga kabalyerya, at ang mga kabalyero sa pangkat na ito ay humigit kumulang 3,000. Armor, Fiddle Beast, 3,000. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo at tumingin sa espesyal na sugo na may ilang pagdududa. Natigilan ang espesyal na sugo, Elder, sa tingin mo ba ay may problema ito? Di nagtagal pagkatapos magsimula ang digmaan, inutusan ko ang mga lalaki na patuloy na magbilang ng bilang ng mga tao. Maaari kong garantiya na ang bilang ng 3,000 tropa na ito ay hindi masyadong marami, dahil naisip ko na sila ay patuloy na maninangil, kaya tinutusan ko ang mga tao na gamitin ang kanilang mga mukha upang i-record. Sa puntong ito, halos masisiguro niya na kahit mahirap ang bilang ay tiyak na hindi ito magiging masama. Dahil talagang imposibleng magkamali sa ganoong paraan ng pagbibilang ng mga mukha, posible bang hindi makakabawi ang mga tao ni Han Sanchen? Hindi ako naghihinala na nagbilang ka ng sobra, ngunit naghinala akong napakakaunti ang bilang mo. Sabi ng matanda, mababa ang bilang. Nataranta ang espesyal na sugo. Tama iyan, at ang maliit na bilang ay maaaring napakalaki. Tumawa ang matanda, nang makitang naguguluhan ang espesyal na sugo, bahagya siyang ngumiti at sinabi, ano ang suot ng mga mangangabayo? Golden armor, may hawak na golden spear. Sa pagkakaalam ko, ang Angelica ni Tian Gui ay extorted mula sa Chanmo Castle noon, kumita ng malaking pera,
at nagtayo pa ng isang gintong lungsod para sa kanyang sarili. Tumanggo ang espesyal na sugo, totoo. Ngunit ang gininto ang lungsod na iyon ay biglang naglaho pagkatapos ng pagkawasak ng Demon Fortress. Ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga gintong kabalyeryong nakita mo. May naisip ka ba? Biglang sumimangot ang espesyal na sugo. Ang ibig mong sabihin, ang ginto mula sa Golden Castle ay ginamit ni Han Sanchen para magpanday ng sandata at kagamitan, at ibinigay ito sa kabalyeryang ito. Walang ibang mga bayan sa kalsada sa pagitan ng Chanmo Castle at Yetian City, kaya natural, kung talagang magiging armor ang batch ng ginto na ito, maaari lamang itong pekay ni Han Sanchen. Ngunit Elder, sa ganoong kaikling panahon, paano magiging posible para kay Han Sanchen na magpanday ng sandata para sa 3,000 katao, o higit pang mga tao sa iyong palagay? Kahit nahayaan natin ang mga manggagawa ng Yetian City na magmadali upang itayo ito ng magdamag, ito ay tatagal lamang ng ilang araw hindi hihigit sa 100 kopya. Sabi ng sugo, kung ganito ang hula ng matanda, hindi kaya hindi niya mapigilan ang sarili niya. Napangiti ng pilit ang matanda, dito rin ako nalilito. Huwag nating pakialaman kung paano niya ito pinanday. Tanungin ko kayo, kung ang mga gintong lungsod na iyon ay talagang makagagawa ng sandata, ilang pares sa tingin mo ang mapapanday? Hindi nagsalita ang espesyal na sugo, tumingin sa matanda, at mabilis na umiikot ang kanyang isip. Elder, kahit. Hindi bababa sa 100,000 piraso. Ngumiti ang matanda, okay, pagkatapos ay magbilang kabilang 100,000 piraso, ibawas ang amethyst na nakonsumo ni Han Sanchen sa Yetian City, at tingnan kung gaano karaming piraso ang maaari mong huwad. Sumimangot ang espesyal na sugo, at nagmamadaling tinawag ang kanyang mga nasasakupan para kumuha ng kopya ng bayarin ng Yetian City. Inihanda na ito ng mga nasasakupan, at inilabas ang bayarin sa maikling panahon. Bagamat hindi pa natutugunan ang buwis dahil sa hitsura ni Han Sanchen, paano magiging posible na ang mga puwersang nasa likod nila ay nakuha lamang ang bayarin mula kay Luo Jin? Kung hindi ba biro para kay Luo Jin ang gumawa ng pekeng bayarin? May sarili silang eyeliner, kahit hindi magbayad ng bill si Luo Jin, malinaw na i-record ang lahat ng transaksyon na nangyari sa Yetian City. Matapos basahin ang bill, sumimangot sandali ang espesyal na sugo, Elder, itong Han Sanchen ay bumili ng maraming bagay. It's normal. Kung tama ang hula ko, itong mga materyales ay binili para sa kanyang kabalyerya. Hindi na nagsalita ang espesyal na sugo, at mabilis na gumawa ng simpleng pagkalkula ng bayarin. Pagkatapos, tumangala siya sa matanda, at sinabi, sa pangkalahatan, ang 3,000 pera ni Han ay sapat na upang magbigay ng mga 20,000 kabalyerya. Ngumiti ang matanda, 20,000, kumpara sa 3,000 na mayroon ka lang, gaano kalaki ang pagkakaiba nito? Nang marinig ito, agad na ibinaba ng espesyal na sugo ang kanyang ulo sa kahihiyan, ang kapabayaan ng aking nasasakupan, ngunit maaari ba siyang gumawa ng napakaraming kagamitan? Kahit na makapangyarihan si Han Sanchen, sa ganoong kaikling panahon, imposible. Sa orihinal, hindi ako naniniwala na magagawa ito ni Han Sanchen, ngunit tulad ng sinabi mo, nakita mo mismo sa iyong mga mata na mayroon silang hindi bababa sa 3,000 kabalyerya na umaarangkada. Ito ay isang malabakal na katotohanan sa harap ng ating mga mata. Pagkatapos magsalita, bumantong hininga siya, sa anumang kaso, sa pagkakataong ito ay hindi na tayo magbabago at makibagay sa mga pagbabago, ngunit talagang gagawin natin si Han Sanchen lumabas ang mga kabalyeryang gustong magtago. Kung hindi, kapag ang hukbong ito ay lumabas ng hindi inaasahan, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Kahit na ito ay isang malaking pormasayon ng mga bar aisles na bakal, ito ay hindi maiiwasang magulo at mabutas ng mga butas ng pangkat ng kabalyeryang ito na may bilang na 10,000. Sa kabutihang palad, nalaman namin sa oras, kung hindi, si Han Sanchen ay talagang nakatakas. Sabi ng Special Envoy, umiling ang matanda, hindi, walang planong tumakas si Han Sanchen. Hindi siya tatakas, sa dinami-dami ng tropa, hindi madaling patayin siya, pero at least siguradong hindi mahirap. Kung hindi siya tumakas, posibleng gusto niya tayong awayin ng diretso. Kung talagang plano niyang tumakas, tiyak na magbabantay si Han Sanchen sa labas ng lungsod ngayong gabi. Direktang ipapakita niya ang kanyang mga kabalyero.
Gusto niya talagang labanan tayo hanggang kamatayan. Sa puntong ito, hindi napigil ang mapabuntong hininga ang nakatatandang ang Han Sanchen na ito ay palaging gustong gumawa ng mga hindi inaasahang bagay. Una ay ang hindi maipaliwanag na hitsura ng baluti, at ngayon ang katotohanan na hindi sila tumatakbo ngunit lumalaban ng walang ingat sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay talagang mahirap bantayan. Kung iisipin, ang mga kabiguan natin noon ay dahil hindi natin naiintindihan ang ilan sa tunay na intensyon ni Han Sanchen at pinaglaruan niya, ngunit ngayong nandito ka na, ang elder, iba na. Ang espesyal na sugo ay nambobola. Kinawian ng matanda ang kanyang kamay, hindi mo na ako kailangang purihin, mas maingat lang ako kaysa sa iba. Okay, naitama ko na ang iyong pagkakamali, ngayon, anong plano mo na atakihin ka sa araw? Kumunat ang noo ng Special Envoy. Mayroon siyang ilang mga plano noon, ngunit ngayon ay napili siya sa simula, at hindi niya alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Huwag kang mag-alala, ako ang talagang nakikipaglaro laban kay Han Sanchen. Ikaw, isang tagalabas, ay maaaring mali sa ilang mga pananaw, ngunit ang ilang mga pananaw ay maaaring ang pinakamalinaw. Sa iyong palagay, paano tayo dapat umatake sa araw ngayon? Sa kaliwan ng matanda, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang espesyal na sugo. Sa ganoong sitwasyon, napaka-relax ng kanyang isip. Maya-maya, parang may naisip siya, Elder, may plano itong subordinate. Ewan ko lang sa planong ito. Magandang plano, pero katangahan pa rin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, there are not so many ways between you and me. Tumango ang espesyal na sugo, at pagkatapos, lumipat siya sa gilid ng matanda, at mahinang sinabi, ang ideya ko, tinatawag ko itong paraan ng pambubugbog ng aso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!